Dumating si Tanggol sa lamay ng kanyang kapatid na si Santino na halos hindi makalakad sa bigat ng dinadala sa dibdib. Humahagulhol siya sa harap ng kabaong, paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Para sa kanya, kasalanan ni Rigor kung bakit nawala si Santino, ang galit at kasamaan nito ang tuluyang pumatay sa kanyang kapatid. Ngunit higit sa lahat, sinisisi ni Tanggol ang sarili dahil hindi niya nagawang iligtas si Santino. Habang nakatitig siya sa walang buhay na mukha ng kapatid, unti-unting napapalitan ng pighati ang kanyang luha ng galit at determinasyon. Sa loob-loob niya, hindi matatapos dito ang lahat. Ipaglalaban niya ang hustisya kahit anong mangyari. Sa kabilang panig, malinaw ang tensyon sa pagitan nina Miguelito, Roberto at Rigor. Tahasang sinabi ni Miguelito na wala na siyang tiwala kay Rigor dahil sa sunod-sunod nitong kapalpakan. Ngunit taliwas dito, buo ang tiwala ni Roberto kay Rigor. Para sa kanya, ang matinding galit ni Rigor kay Tanggol, ang mismong sandata nila. Naniniwala siyang kapag galit ang nangingibabaw kay Rigor, mas magiging agresibo at epektibo ito sa plano laban kay Tanggol. Samantala, si Rigor ay nagpatawag na ng mga pulis at personal na inutusan ang mga ito na samahan siya sa lugar kung saan dinala ni Marites ang labi ni Santino. Walang pag-aalinlangan ng kanyang utos, kapag nakita nila si Tanggol, huwag magdalawang isip na hulihin ito. At kung kinakailangan, shoot to kill. Bago pa tuluyang sumiklab ang gulo, sinubukan ni Mando na kausapin si Rigor. Maingat niyang pinaalalahanan na igalang man lang ang lamay ng sariling anak at huwag nang maghasik ng dahas. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Buong yabang niyang ipinahayag na siya ang hepe. Siya ang pinakamataas at walang sino man ang pwedeng sumuway sa kanya. Kasabay nito, tinahas ng mga pulis ang mga tanod na humaharang sa kanilang pagpasok. May tinulak, may sinuntok at may pinwersang paalisin. Sa loob ng lamay, may nagmadaling nagbalita kay Tanggol na nasa labas na si Rigor. Sa isang iglap, sumiklab ang galit ni Tanggol. Buo ang loob niyang harapin si Rigor at tapusin na ang laban. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Pinaalalahanan na maraming inosente ang madadamay at mas lalo lamang dudugo ang sitwasyon kung susugod siya. Hindi pa rin mapigil ang galit ni Tanggol. Para sa kanya, si Rigor ang ugat ng lahat. Ang dahilan kung bakit nawala si Santino. Samantala, si Rigor ay papasok na sa mismong lugar ng lamay, galit na galit at handang manggulo. Pagpasok niya sa pintuan, agad siyang sumigaw, inuutos na ilabas si Tanggol. Ngunit bago pa siya makalapit, sinalubong siya ni Marites. Walang takot, sinampal niya si Rigor at diretsahang sinabi na wala itong karapatang pumasok doon. Para kay Marites, wala nang respeto si Rigor. Pati sa lamay ng sariling anak ay nagagawa pa nitong maghasik ng gulo. Nanginginig sa galit at sakit si Marites habang ipinaglalaban ang karapatan ng kanyang anak na mabigyan ng payapang burol. Sa sobrang galit, tuluyang nawala ng kontrol si Rigor. Bumunot siya ng baril at itinapat ito kay Marites, nagbabanta na ipapahuli niya ang lahat ng nasa loob dahil umano'y nagtatago sila ng mga kriminal tulad ni Tanggol. Nanginginig ang paligid sa tensyon. Sa kabilang banda, si Tanggol, nasa isang malapit na lugar, ay pilit pa ring gustong sumugod at harapin si Rigor. Buo ang loob niyang tapusin na ang laban, ipaghiganti si Santino at ipaglaban ang hustisya ng kanyang kapatid. Samantala, si Marites ay nanatiling nakatayo sa harap ni Rigor, nanginginig sa takot at galit, hindi makapaniwalang sa harap ng kabaong ng kanyang anak. Ay kaya pa nitong itutok ang baril. Patunay na tuluyan ng nilamon ng galit si Rigor, kahit pa sarili niyang anak ang nadadamay. Sa kabuuan, ang lamay ni Santino ay naging sentro ng lahat ng galit, sakit at hidwaang matagal nang naguugat sa pagitan ni Tanggol at Rigor. Ang pagkawala ni Santino
ay hindi lamang nag-iwan ng sugat sa puso ng pamilya, kundi nagsilbi ring mitsa ng mas malalim na tunggalian, isang banggaan ng konsensya, kapangyarihan at paghihiganti. Habang si Tanggol ay nilalamon ng dalamhati at unti-unting hinuhubog ng determinasyong ipaglaban ang hustisya, si Rigor naman ay tuluyang nalugmok sa galit at yabang, handang yurakan kahit ang huling dignidad ng sariling anak. Sa gitna ng tensyon, malinaw na hindi na simpleng personal na alitan ang nagaganap. Ito ay naging laban ng tama at mali, ng konsensya laban sa kapangyarihan. At sa harap ng baril, luha at galit, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Hanggang saan aabot ang sakripisyo ni Tanggol para sa hustisya? At sino pa ang madadamay bago tuluyang matapos ang madugong siklong sinimulan ng galit ni Rigor? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.